Sa isang malayong baryo, isang kakaibang kwento ang kumakalat, at tila ba nagiging laman ng mga usap-usapan tuwing gabi. Ang istoryang ito ay hindi para sa mahihina ang puso, dahil ang mga puwersang nasa likod ng kwento ay higit pa sa mga ordinaryong takot. Isang mutya ng asin, isang sinaunang bagay na sinasabing may kakayahang magbigay ng kapangyarihan at kasakiman. Isang barangay na dati ay tahimik, ngayon ay biktima ng isang matinding hidwaan. Si Lita, isang simpleng babae mula sa baryo, ay nagkaroon ng matinding ugnayan sa isang misteryosong nilalang na sinasabing may koneksyon sa mga aswang. Habang ang buong baryo ay nagkakagulo sa paghahanap ng mutya ng asin, hindi nila alam na may isang kasaysayan na may kinalaman sa matinding paghihiganti at mga saloobin na kayang magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Magkahalong takot at pagnanasa ang nararamdaman ng bawat isa, ngunit wala ni isa ang nakakaalam ng tunay na sikreto ng mutya. Ano ang mangyayari sa baryo? At ano ang magiging kapalit ng paghahanap ng kanilang pinaniniwalaang sagot? Abangan ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito. Habang ang baryo ay patuloy na naguguluhan, si Lita ay nagsimulang magtaka kung bakit siya lamang ang pinili ng nilalang na ito. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Ang mga puno sa paligid ay tila nagkikilos, at ang hangin ay nagdadala ng matinding amoy ng asin. Doon niya narinig ang isang mahinang tinig, halos isang bulong, na nagsabing, ang mutya ay maghahatid ng kapangyarihan, ngunit may kapalit. Hindi siya makagalaw, at ang mga mata niyang bigla na lamang lumabo, nagiging mistiko at puno ng mga tanong. Kinabukasan, ang ilang mga residente ay nagsimulang mawalan ng ganang magtrabaho. Ang kanilang mga mata ay may kakaibang liwanag, at ang kanilang mga katawan ay tila nanginginig sa takot. Si Mang Pedro, isang matandang mangukit ng kahoy, ay nagsabing siya ay nakakita ng isang anino sa tabi ng simbahan. Hindi ito ordinaryong anino, kundi isang nilalang na may mga mata na kumikislap tulad ng mga alon ng dagat. Ang kwento ni Mang Pedro ay nagbigay daan sa takot na mas lumala, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na magtanong o maghanap pa ng sagot. Habang ang mga pangyayari ay nagiging mas malupit, si Lita ay nagsimulang magtaka kung sino ang talagang kalaban. Hindi lang ang mutya ng asin ang may hatid na panganib, ang tunay na kalaban ay maaaring ang mismong mga tao sa paligid niya. Ang mga matandang residente ng baryo, na mga kilalang may kaalaman sa mga sinaunang ritual, ay nagsimulang magtago ng kanilang mga lihim. Si Lola Anang, isang matandang manghuhula, ay nagbigay ng babala kay Lita. Huwag mong hayaang makuha ka ng dilim, sabi niya, ngunit bago pa makapagtanong si Lita, bigla siyang nalamigan, at ang matandang manghuhula ay naglaho sa kanyang harapan. Ang isang gabi, habang si Lita ay naglalakad sa madilim na kagubatan, narinig niya ang isang pamilyar na tunog ng mga yapak. Tinutukso siya ng isang nilalang mula sa kanyang likuran, at ang boses nito ay nagsasabing, hindi mo malalaman kung sino ang tunay na may-ari ng mutya. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, mas lalapit siya sa isang lihim na matagal nang itinagong bahagi ng baryo, isang lihim na may kaugnayan sa kasaysayan ng mutya at mga ninuno ng bawat isa sa kanila. Samantala, si Mang Pedro ay patuloy na nag-aalala sa pagkakasangkot ng mga kabataan sa paghahanap ng mutya. Ngunit wala sa kanila ang nakakaalam na ang mutya ay hindi isang bagay na kayang kontrolin, hindi nila alam na ang kapangyarihan nito ay may kakayahang gumulo at magdulot ng digmaan sa bawat isa. Habang ang gabi ay lalapit, ang baryo ay tila nagiging isang lugar ng takot at paghihirap. Ang mga tao ay nagsisimulang magbago, ang kanilang mga mata ay punong-puno ng sigalot, at ang hangin ay tila may kakaibang lakas na pumapalibot sa bawat sulok.
Si Lita, na patuloy na hinahabol ng mga tanong, ay hindi na matukoy kung saan siya dapat pumunta. Ang mutya ng asin ay patuloy na humahawak sa kanyang isipan, at tila siya ay tinatawag ng isang puwersa na hindi niya kayang labanan. Isang gabi, narinig niya ang isang malalim na tunog mula sa ilalim ng lupa, parang isang daing na nagmumula sa isang malalim na hukay. Habang siya ay patuloy na naglalakad patungo sa kinaroroonan ng mutya, napansin niyang may mga anino ng mga tao sa paligid, mga pamilyar na mukha, ngunit may kakaibang ekspresyon. Si Mang Pedro, na ngayoy nag-iisa, ay naglalakad palapit kay Lita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangambang hindi pa niya kayang ipaliwanag. Lahat ay nagtataglay ng isang tanong. Sino ang tunay na magmamay-ari ng mutya ng asin, at ano ang magiging kapalit ng kanilang paghahanap? Habang papalapit si Mang Pedro kay Lita, isang malakas na tunog ng pagputok mula sa direksyon ng simbahan ang biglang umalingaw-ngaw, gumugulo sa katahimikan ng gabi. Si Lita, na naguguluhan na, ay napaatras, ngunit bago pa siya makapagdesisyon, si Mang Pedro ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng matalim, at sa isang mabagsik na tinig, sinabi niya, "Hindi mo pa alam ang buong kwento, Lita. Ang mutya, hindi lang ito para sa'yo." Bigla, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, ang simbahan, na matagal nang tinitingala ng lahat, ay nagbigay ng malakas na liwanag mula sa mga bintana nito, na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang liwanag na iyon ay tila nagsisilibing tawag, isang paanyaya sa mga nakatago. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao sa simbahan, ngunit si Lita ay hindi makagalaw. Habang siya ay nagmamasid, napansin niyang may mga bagong anino na lumilitaw mula sa dilim, mga anyo ng mga nilalang na hindi niya kailanman inaasahan. Ang tunay na laban ay malapit nang magsimula. Habang ang simbahan ay nagliliyab ng liwanag, si Lita ay nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng isang matinding pag-aalimpuyo. Ang mga nilalang na nagmula sa dilim ay palapit ng palapit, ang kanilang mga mata ay kumikislap ng isang misteryosong ningning. Ang bawat hakbang ni Lita ay parabang binigyan siya ng lakas ng hangin, ngunit pati siya ay nahulog sa ilalim ng matinding tensyon. Si Mang Pedro, na noon ay tila patagilid lamang, ay tumayo sa kanyang harapan, ang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. "Lita," sabi niya, "ang mutya ay hindi para sa sinuman sa atin. Isang malaking pagkakamali ang paghahangad nito." Sa kabila ng lahat ng nararamdaman, isang lihim ang natuklasan. Ang mutya ng asin ay hindi isang bagay na maaaring pag-aari ng tao. Ito ay isang mapanlinlang na puwersa ng kalikasan. Nang ipakita ito, ang buong baryo ay nagbago. Ang mga nilalang na naglakbay sa dilim ay mga anino ng kanilang mga ninuno, mga kaluluwa na ipinagkait ang kanilang kapayapaan para sa pagnanasa ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man makuha ng sinuman ang mutya, isang malupit na pagkabasag ng alon ang pumunit sa kanilang mga mata. Lita ay napansin na ang mutya ay wala na, naglaho. At sa harap ng kanilang mga mata, si Mang Pedro na dati nagtatago ng lihim, ay biglang nagpakita ng isang ngiting mapang-uyam, siya pala ang tunay na nagkontrol sa lahat ng ito. Sa huling sandali, habang ang liwanag ng mutya ay naglaho at ang mga anino ng mga kaluluwa ay unti-unting nagbabalik sa kanilang katahimikan, ang buong baryo ay nanahimik. Si Lita, pati na si Mang Pedro, ay nakatayo na magkasama, ngunit ang bigat ng mga lihim ay nahulog na sa kanilang mga puso. Si Mang Pedro, na ngayon ay tahimik na, ay nagpakita ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang mutya ng asin, ang kanyang bulong, ay hindi para sa atin. Isa lamang itong paalala ng mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kanyang mga kamay, na dati puno ng takot at kasakiman, ay ngayon ay tila nakayakap sa pagkatalo at pagsisisi.
Naglakad si Lita patungo sa simbahan, kung saan ang lahat ng mga tao ay tahimik, nagmumuni-muni. Walang sinuman ang nagsalita. Wala nang mutya, wala nang digmaan, at ang lahat ay natutong yakapin ang katotohanan na hindi lahat ng kapangyarihan ay nararapat pagnanasa. Sa dulo ng kwento, isang mahalagang aral ang natutunan ng baryo: ang kasakiman at paghahangad ng kapangyarihan ay may kabayaran na mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Lita, ngayon ay may bagong pananaw sa buhay, at kahit na ang mga tanong ay hindi lubos na nasagot, natutunan niyang yakapin ang buhay at ang mga simpleng bagay na may tunay na halaga.